Hi everyone! Ako si Abner Tulagan, isa sa writers ng Royal Blood. Dahil di na ako ngayon busy sa pag-deadline, naisip ko mag-vlog na rin para ma-share sa inyo yung mga interesting trivia sa likod ng mga magagandang eksenang napanood nyo sa mundo ng mga royales. At dahil ako yung nagsulat nung buong linggo last week, doon ko sisimulan ng pagbablog ko ng mga personal insights ko as a writer, as episode writer. So, enjoy watching episode 41 again with me. Few weeks before Sarah's alleged suicide, madalas ang away nila ni Beatrice. And after the incident, hindi na pumasok si Beatrice. Daddy Archie is ready to go to the museum. Daddy, let's go! Let's go, Daddy! Let's go! Archie, I said some other day! Oh, sabi sa other time, ibig sabihin, kung busy lang siya ngayon, gagawin pa rin niya, tuto pa rin kayo. Huwag ka na magalit sa tatay mo, ha? Are you going somewhere, Tito Napoy, ni Natasha, Lizzie? Archie wants to join. Nalito ako sa laki ko dahil ginamit mo yung chopper. Stop it, Christoph. You should actually be thanking Napoy and Lizzie dahil sinama nila kami ni Archie. Impormasyon ko para sa inyo. Baka makatulong sa kaso. May dating ka-business partner si Beatrice. Sara Oquendo ang pangalan niya. Namatay siya dahil sa suicide. Pero usap-usapan na may pumatay daw sa kanya. Si Beatrice. There is no evidence that Beatrice was there at the playhouse. And also, there is no proof that Beatrice had anything to do with the wine served sa father mo. May nakita pala akong notification. Ako rin pala yung nagsulat nung last week episode. Yung last part nung Friday episode. Yung may pumukpok sa likod ni Napoy. Katapos niya mahanap yung corkscrew sa scene of the crime. Ito yung pabukas ng wine. At ang pumukpok at umagaw sa corkscrew, si Beatrice. Kay Sebastian. He's my doctor. Kaya ako lang naman pinilit babawi tong corkscrew na to kasi alam kong gagamitin mo to accuse me of murder dahil ang ginawa mo sa snake ni Margaret kay Almo. Opening sequence sana yan every episode. Pero itinag siya, inilipat sa Friday para masalisakto sa para masalagay sa slides yung click after Friday. Ipapoporensi ko ngayon to. Magdasal ka na sana walang bahid ito ng lason na ginamit sa pagpatay kay tatay. Dahil kung meron, maghanap ka ng abogado mo. Puro habulan yun at taguan between Napoy and Beatrice. At medyo mahirap sulatin pag gagawin kasi kailangan i-describe mo yung movement ng mga character from point A to point B. Traidora ka, Ged. Mang Beatrice! Pagkatapos malaman ni Tasha yung nangyaring pananakit kay Napoy, galit na sinugod niya si Beatrice. At ito na nga yung nangyari. Mang Beatrice, lumabas ka dyan! Mang Beatrice! What? Walang hiya ka? Hindi ka na naawa kay Napoy? Pinukpok mo pa sa ulo? Tapos sinako mo pa yung paa? Eh kung gawin ko kaya sa'yo yon ha? Talaga ba? Inistorbo mo ako at pinalabas mo ako sa shower just for that? God. Hoy! Huwag mo akong tatalikuran, ha? Never. Mang Beatrice, huwag kang bastos! Buksan mo yung pinto, Mang Beatrice! Mang Beatrice! Tasha, stop making a scene. Whatever problem you have with me, just talk it out like two decent human beings. Ako, Ma'am Diana, walang dise-desente pag importanteng tao na sa buhay ko yung sinaktan. Yang malditang babae yan. Pinukpok ba naman si Napoy sa ulo? Are you sure? Ano sinasabi mo? Nagawa Wala. Di ba kababati lang nila? Yan na. Pagawa ko lang sinasabi ko ngayon sa'yo. Para saan? Para magkampihan kayong dalawa, ha?
No. I wasn't siding with B. I just wanted to really know. Ano bang problema nyo, ha? Bakit lahat kayo galit na galit kay Napoy sa pag-iimbestiga niya? Bakit? Magkakakuntsaba ba kayo sa pagpatay kay Sir Gustavo? Grabe siya. Talagang pati pagpatay kay Gustavo, dinamay na sa usapan. Kasi ganun siya katinding nagalit eh. Sa nangyari kay Napoy. I don't have time for this. Hoy! Hindi mo pa sinasagot yung tanong ko, ha? Diana! Nawala Hoy, na yung Ma'am Diana! Diana. Diana na lang. Huwag akong awayin mo. I'm not your enemy. Kung totoo yung sinasabi mo, anong issue mo kay Napoy? Bakit palagi mo lang siya sinusungitan, sinusupladahan, ha? Ano? Bakit hindi ka makapagsalita? Magpaliwanag ka! How dare you? Ganda ng pagpapakita ng contrast ng dalawang babae. Si Diana sobrang cool pa rin kahit galit na at classy pa rin, hindi lang sa look sa pagsasalita. Si Tasha sobrang bardagun. Kahit naman, although may pinanggagalingan naman talaga yung Tasha. yun nga lang, napagdiskatahan niya si Diana imbes na si Beatrice kasi nagtago si Beatrice. Grabe! Ano to? Ang baho! Sabi Diana, ano to? Yeah. Bakit ang baho? Ngayon lang nakasunod si Napoy. Ano nangyari? Ano ginawa mo? Sawang-sawa na talaga ako sa pang-api ng mga kapatid mo. Pati yung mga asawa nila ang totoxic. Binuhusan ba naman ako ng ipot? It's fertilizer. May pang-aasar pa yung hirit ni Diana eh. Kaya pati si Napoy hindi alam kung ano yung magiging reaksyon. Yung parang naiinis na natatawa. And it's organic. Ay, organic mo mukha mo, Diana. Kahit hindi ako naka-college, nakapag-high school naman ako. Alam ko kung ano yung fertilizer sa pinatuyong ipot. Sa mga talagang ugali nito. In fairness ang galing ng acting ni Tasha. Diana talaga? Uusan ba ng fertilizer? Nananugod siya eh. Tasha, halika na. Huwag ka na makipag-away. Tara na. Hindi ako nangaaway. Basta huwag ka lang nilang kakantihin, Napoy. You know, for somebody who's a mere yaya, bakit napaka-overprotective mo sa tatay ng alaga mo? Are you more than his daughter's yaya? Ang galing ng hirit ni Diana, di ba? Nagbuhusan na niya si Tasha ng ipot, nakapag-fish out pa siya ng information na obviously noon pa niya gustong malaman, pero hindi niya siyempre nagawa. Dito niya nagawa. Paano kung sabihin kong oo? Na mag-boyfriend na kami ni Napoy? Natigilan si Diana. Siyempre, hindi nagpatalo si Tasha. Sinamantala niya yan para ipakita na kahit Miss World ang kaharap niya, pang Miss Universe pa rin ang level niya. Kahit hindi naging runner-up. O ano? Hindi ka pa rin naniniwala? Hindi ka pa rin ba kumbinsido, Diana? Galing, ganda. Galing nila parang umikot. Tasha, tama na. Nakakayan. Tara na. Umuwi na tayo. Hindi pa tayo uuwi. Pupuntahan ko pa si Beatrice. Tama na. Nakakayan na. Tama na. Napoy, anong nakakaya? Eh, wala naman akong ginagawang masama dito. Sige, wala kang nga ginagawa. Sige, umuwi na tayo para makaligo ka na. Kasi amoy ipot ka na. Tara na. Tara na. Tara na. Tara na. Tara na.
Nung sulatin ko yung buong eksenang ito, ini-imagine ko lang yung mga itsura ng mga actingan nila. Pero nung, siyempre i-describe mo, ganyan. Pero nung makita ko yung itsura, yung pinapanood ko na ngayon, nakaka-impress. Ang ganda ng mga tinginan, pati yung mga kaliit-litang detalye, pati yung mga, yung hindi nagsasalita. Ang ganda ng nakikita mo yung laman ng isip. Siyempre, nung sinulat ko yun, wala naman nakasulat dyan. Ito yung laman ng isip. Ganyan. Masasabihin mo lang, tingin ng pailalim, ganyan, sama ang loob. Pero yung paano nila yun ibigyan buhay, nakaka-satisfy talaga. Pati si Napoy, sakto yung lalaking lalaki yung dating niya. Considering na naipit siya sa dalawang bato kay Diana na tot ganyan, tapos si Tasha naman na during that time secret girlfriend pa lang. So talagang nakaka-impress yung mga artista sa pag-a-acting nila. Pinagtanggol lang naman kita kanina. Bakit ngayon parang ako yung lumalabas na kontrabida kay Diana? Naman nakialam ka pa kasi. Damay ka pa ng ibang tao. Yun lang talaga yung inaalala mo sa nangyari? Na nadamay si Diana? Di sana hindi mo na lang ako inawat, Napoy. Para di naman ako nagmukhang basura sa harap nila. Gusto mo gawin ko? Kuhain ko rin si Diana. Oo, sana. Sana binuhusan mo din ng ipot. Napoy, ayoko na dito. Bumalik na lang tayo sa Maharlika. Never ko talaga doon na-experience na mabuhusan ng ipot. Kahit pa paano, nire-respeto naman ako doon ng mga tao. Naman. Ganda umarte nun. Kahit nakatalikod siya sa camera, nakita niyo. Talagang uma-acting pa rin siya in character pa rin siya sa mga sinasabi ng ka-isena. May isipin yun. Pwede mong gawin yan? Maganda maligo ka na. Medyo mais ayos naman yung amoy mo. Hindi ka na naman eh. Yan nga. Paho, oh. Sir! Sir nga po. Si Beatrice, umalis at lasing na lasing. Sige na. Sundan mo na. Bait pa rin ni Tasha, di ba? Hindi niya pinigilan si Napo. Siya pa yung nagtulak kasi alam naman yun din ang gusto talagang gawin ni Napo sa kapatid. Habutin. Bakit parang may iba akong aamoy na hindi maganda? Parang ipot. Oo naman, nang maliligo na. Magko-comment pa eh. So, I heard about B and that bastard Drift. I also heard nakailam pa yung niyaya niya. Pero ano ba yung karapatan ng yaya na yun to meddle in that bastard's affairs? They're lovers. They just announced. Oh. Really? That bastard? Kahit sinulat mo siya ng nakakainis talaga siya. Pagka yung artista, ang galing ng acting. Nakakainis pa rin. Maiinis ka pa rin. Madadala ka pa rin nung galing ng pag-arte. Nakakainis ng acting. Yumaman na nga siya. Pero
poor pa rin yung taste niya. Galing din naman ako sa hirap, hindi ba? So, ibig sabihin, poor din yung taste. Hey, don't compare me to that bastard. Magkaiba kami. You see, I know how to turn a piece of garbage into something priceless. Buisit. Parang sinabi na rin ni Christoph na garbage dati si Diana. Kaya tingnan mo, look at her eyes. Just look at you. Who would ever suspect na ipinanganak ka without class? Mukha talaga. Walang class. So yung irony na doon siya kumakapit habang pilit yung sinisikmura si Cristo. So pinagsasabi sa panlalait in a way sa kanya. Yung mga alahas nilang yung hinahawakan, kinakapitan nila siya to survive the relationship. Parang ganun yung Really? Sinabuyan ng poop ni Diana yung yaya/girlfriend ni Napoy? Settlement for real. Nakakatawa nga itsura na nakaawa yung mukha ni Tasha kanina, ma'am. Bonjour! ang galing ni Rian Ramos. Tingnan mo yung expression niya sa katulong na makamema lang sa kagustuhang makisabay sa amo sa pag-friends. Nagsabi ng bonjour kahit out of place yung pagkakagamit ng salita. Hindi niya alam. Yeah, well, anyway, I mean, what would you expect from Diana, right? Coming from the slums herself. Like, magpapatalo ba siya sa kapwa niya slum girl? No. So true yung chika ni Martha na hindi totoong mayaman si Ma'am Diana? Na nakapag-asawa lang ng mayaman? But of course, that woman is the epitome of the phrase. Behind every successful businessman is a gold digger. Look who's talking! Hindi lang naman babae ang gold digger. Meron din lalaki. Talagang si Diana, palaban no? Kahit coming from that talk with the husband na sobrang nasaktan siya. Sugod naman siya rin. Patol sa... Oh, you're referring to Andrew. Well, don't you worry, girl. I have more than enough money for the both of us. Tigas din ni Margaret. Ayaw patalo. Kaya ba pati anak ni Andrew, binili mo na rin? Ouch. Ouch. Dahil hindi mo masuhulan ng Diyos na bigyan ka ng sarili mong anak. Gusto ko itong lingon ko. Sinusuhulan ng Diyos. Pero hindi pa rin siya nagkata. Look at the expression. At nakita niya ang anak ni Diana. What kind of son naman ang nakita niya kay Diana. Look at her expression as she looks at Archie. Dito mo makita na kahit na takleso si Margaret sa maraming pagkakataon, paka-insensitive niya sa maraming tao, and yet, may limitasyon yung pagiging malbutay. Chance niya nang gumanti kay Diana sa huling sinabi ni Diana.
may masasagot ako dyan na mas masakit pa dyan sa sinabi mo sa akin. But because I'm a Christian woman, hindi ko sasalingin ang anak mo. She's really in tears. She was really hurt by Diana's remark about her not having a child of her own kasi masakit na issue sa kanya internally. And yet, nagpigil siya because when it comes to her pamangkin, ayaw niyang idama yung bata sa kanila nila, sa away nila nila. Natahimik si Diana na konsensya rin siya. Actually, may ibang paliwanag yung paninahimik niya, pero sa susunod na episode ko na lang sasabihin ko. Abangan niyo. Archie, your mom's here. Isa pa sa nakakatuwa sa show na to, walang inuurungan yung director namin. At yung mga car chase na mga eksena, ang hirap kaya nun i-shoot. Tsaka very time consuming. Tsaka lalo dito sa case namin, yung mayayaman yung mga characters. Kaya hindi pwede yung mga pipitsuging mga sasakyan o motor lang. Kailangan mamahalin din. So, delikado yun. Kailangan ingatan sa production. Di ba? Pero si Derek, kung anong nakita niya sa script maganda, hindi niya yan tatanggalin. Igogo pa rin niya yan. Ganun siya kasipan. Ganun siya ka dedicated sa craft niya. Sorry po, ma'am. Hindi rin po siya sumasagot sa phone eh. Oh, mon Dieu. B, where are you? We need her para sa ipopropose nating CEO election bukas. Kung hindi natin siya makakausap today, mawawala na tayo ng oras para i-orient siya for tomorrow. Yun pa talaga ang concern nyo? Shouldn't we be worried that B might be drunk driving? We don't even know how she is right now. What? Honestly, Diana, what's new? Lagi naman nagda-drive under the influence si B and never naman siya na-aksidente. You know what? If that is the case, then that means hindi yung alak yung culprit. It's most probably the corkscrew. Si Diana, kahit si Megan, ang galing umakting, tanggal, kahit na walang dialogue, background lang siya, and yet, titingnan mo pa rin siya, panonoodin mo pa rin siya. Kasi talagang, that the camera loves. Sigurado ako, si B yung pumatay kay Dad. So if I'm getting this right, ano ulit yung provision sa batas tungkol sa mga tagapagmanang pumatay dun sa nagpamana sa kanila? Babawiin sa kanila ang minana nila. And if that happens, kanino ibibigay yung share ni Lee? Galing na. Galing na. Of course.
to the remaining legal heirs. That means 2 and 1. You guys, what? I'm joking. Oh, B. Ganda nito ang eksena to. Nakakakaba to. Nung sinulat ko tong eksena na to, ano lang yan eh, ang ginawa ko, nag-turn turtle lang siya, yung kotse, kaya na-aksidente si Diana. Pero dahil mamahalin yung kotse, syempre, alam ko, ano yun eh, baka mag-alanganin, na gawin. So nilagyan ko lang option na lang yun na pwedeng i-dialogue na lang, yung eksena nasa ospital na lang. Pero sabi ko nga si Direk, ayaw niya ng ganon, ayaw niya ng dayaan lang ng dayaan. So, ang ginawa niya, inihulog niya sa bangin yung kotse. Which for me is unpredictable and parang mas visually exciting sa manonood. Sir, kung pupunta kayo sa meeting sa Royal Motors, baka gusto mong piliin itong binili ng tatay mo dati. Para naman mukhang mas presentable po kayo. Amerikana. Hindi na ako manang. Ito na lang ako. Mas komportable sa pangangatawan. Sige. Si Tasha nung ho pala. Nakita niyo na ba? Pagkatapos siya natin si Lizzie. Abay, wala pa. Baka may dinaanan lang sa labas. Si Beatrice kasi parang wala pa rin eh. Hindi pa rin daw makakontakt niyan. Malamang tulog po yon. Lasing na naman. Hello? Nasaan na kayo ni B? 9 a.m. ang usapan. Bakit hanggang ngayon wala pa rin kayo? Tol, alas 8:30 pa lang. 15 minutos lang. Alas 8:30 pa lang. 15 minutos lang. Diyan na ako. I don't care where you are. I need you here now. I need to show you reports of the company before the actual meeting. Sana sinabi mo sa akin mas maaga para nakarating ako dyan mas maaga. How about Beatrice? Asan siya? Mukhang di pa nakakauwi eh. Tinatawagan daw ni Ann pero hindi sinasagot eh. Hindi na naman siya darating. We have no choice but to delay the meeting. So, anong mangyayari? Hello? Uy, Pinapaan lang siya mas. mga tokmol? Ano ba mo magpaalam? Sir! Sir Napoy! Si Beatrice po! Bakit? Ano nangyayari kay Beatrice? Nakita namin sa akin ni Miss Royales, wasak. Nahulog ito sa may bangin sa may Jacinto Highway. Si Beatrice, ano nangyari kay Beatrice? See that? That is the stock price of Royal Motors before Dad's death. Year after year, it's just up and to the right. Look at this. This is the stock price after his death. If we don't do anything soon, that stock price is gonna join Dad in his grave very, very soon. Para lang ipaalala sa audience, they're running a big conglomerate. So, nilagay na lang yung eksenang ito dito. Pero kahit ganyan lang yan kasimple, so, simpleng eksena. Kailangan, malaman pa rin. Kailangan tama yung lengguwahe. Tapos, kailangan may visuals pa rin. Right? Hindi masyadong dalda. Kailangan na talaga natin makakuha ng bagong CEO.
a permanent one. Para magkaroon ng sense of security and stability yung company. Exactly. But to do that, we need to convene the entire board, we need to hold an election, and B is needed here. Yes, you have Margaret. Margaret, si Beatrice na aksidente daw. Nasa ospital pero hindi alam kung buhay o patay. No! No, she can't be gone. She's too young to die. This is that stupid bastard's fault! If he didn't go after her so hard about that stupid corkscrew, she wouldn't be dead in an accident! Anak, hindi pa naman patay. Pwede tawagan mo yung Bible prayer group ninyo. Pagdasal nyo, please. Yes. Thank you, Manang. I'll do that. If B dies, how is this new family tragedy going to affect the company? How bad is our stock price going to fall after this? We can use it to get public sympathy. Maybe we'll have some new sympathy investors for Royal Motors. Margaret. That's actually a brilliant idea. What the hell? Bakit hindi mo yan naisip when our monster dad passed away? Well, just like you, I was secretly rejoicing his death. Ang complex talaga ng character. Miss, may pasyente din nila dito kagabi. Na-aksidente sa Jacinto Highway. Anong room number po? Ay, naku sir. Dead on arrival na ho yung pasyente. Nasa basement po siya sa morgue. Ganda ng expression nila. Pinapoy. Piniting doon. Pre! Anong balita? Miss, ano yung nangyari sa pasyente? Wala na ho eh. Nung kunan yung eksena to, masama yung pakiramdam ni Tito Dantes. Pero tuloy pa rin siya sa pagtatrabaho. Ang galing pa rin ng acting. Patay na si Ma'am Beatrice. Okay. May namatay na sa pamilya, yun lang sagot mo? Okay. Sorry, Tay. Hindi ko natupad ang request ninyo. We want you to prepare the most solemn, grandest funeral fit for a princess. Do you understand? That ends the episode na nagsimula about Beatrice at natapos about her. At sa totoo lang, happy talaga ako sa show nito. Sobrang galing kasi ng director Zapata kasi bukod siya na-inspire niya yung buong production staff by starting each taping day with a heartfelt prayer, napapaarte rin niya ng gusto yung mga artista, ang galing. Bilang manunulat, nakaka-satisfy. Kaya masasabi ko, isa sa pinakamagandang experience ko ang pagtatrabaho sa Royal Blood. Kaya ngayon pa lang, excited na ako sa sikreto ng show na to. The ultimate question, sino ang pumatay kay Gustavo Orgales? Abangan natin ang mga susunod na mangyayari at ang mga susunod na kwentuhan. Yun lang, bye!